Hi Aries, weekly tarot scope, horoscope reading from February 26 to March 3, 2024. Ayan, magpito 2023 pa ako. 2024. Ayan, pasok na to sa banga. Buwan ng Marso na. Aries, anong marahil kailangan yung marinig ngayong linggo? Message? We'll be straightforward, Aries. Ano mo iwan natin para sa inyo this week? Para sa mga Aries, message. Okay, may sumasama. Uy, the Hermit. Uy, actually, parang naalala ko dito si Miss Chris. Tayo pa yung live na live sa ating FB. Bilang Aries si Miss Chris na nag-iwan ng kanyang tanong. At pa tayo dito para sa mga Aries ngayong linggo. Okay, medyo mailap. Sige. Kukuha ko, nakapwesto dito guys. Hindi ko na maurong yung cam. At pa tayo dyan para sa mga Aries this week. Anong ma-add natin para sa kanila? Okay. Okay, dalawa na to. The Magician, this one is in reverse, and the Queen of Swords. Okay, so medyo parang ang low-key lang ng feeling ngayong linggo, low-key, private, or maybe isang indikasyon ito to listen, okay? Listen to your body, your intuition, physically, mentally, or even spiritually. The Hermit and the Magician, both are in reverse. Ano man ang tinatakbo ngayon ng inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, no matter what your relationship status right now, Aries, isa yung maiiwan ko rin dito, be aware. Paangatin niya yung awareness of the relationship issue kung meron man, or ilang drama, conflict. This is the best week to review or reassess your partner, relationship sector, or even married kung kayo yung mga kasal na. Review your priorities. Maaaring hindi lang kayo nagkakasabay ngayon. At dyan, the Magician, reverse, nawawalan po ng spark. Okay, na hindi naman masama. Hindi naman natin napapanatili lagi yung spark sa relationship. Wow, ang ganda nung kala mo nasa relasyon ng moonshot. Kung magpayo, pero hindi. Dito, the Queen of Swords ay narito. Papaangatin mo yung iyong kakayanan na panghawakan ang sitwasyon. Sa kabila nung, alam niyo yun, minsan ang low lang ng energy sa inyong pagsasama na very normal. Tayo pa yung weekly. Definitely pwede itong mabago. Pero sasabay, especially for those couple na, attached, married, or maybe isang indikasyon din to, Queen of Swords, na pag-usapan, okay? Mag-uusap. Ayan, dahil tayo, tuloy na natin. Nag-pause po tayo at napuno na pala yung ating memory, pero higit na maging praktikal sa linggong ito, kung paano yung approach nyo, okay? Sa trabaho man, or relasyon, or maybe isang indikasyon pa rito ay yung magpahinga. Sabi ko nga, papakiramdaman nyo ang inyong mga sarili. Kasi nga po, parang meron ditong indikasyon na tinatawag kayo ng pahinga. So, take some time off your busy schedule rin to relax, to recharge your energy. Para dyan, higit kayong makapag-isip at magkaroon ng katlaruhan ang inyong pwedeng pinagdadaanan ngayon. Para sa inyo ngayong linggo, Aries. Hi Taurus, weekly Kapalaran Tarot Scope from February 26 to March 3, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Taurus, message. Ngayong linggo, anong may iwan natin para sa kanila? May mga dito. Okay. The King of Cups. I know sa live, tayo po yung live na live. Hindi na ipapakita dahil medyo struggle. Okay, yung position ng camera, pero ito na. At pa tayo dyan, the King of Cups. Balance. Yung pinakaunang umangat dito.
King of Cups, okay. At yung maturity sa relasyon man or buhay career. Anong ma-add pa natin dito para sa mga Taurus ngayong linggo? Guidance messages. Medyo mailap. Pag pangalawang medyo mailap, kuha lang tayo at tayo. Ayan. Dito ko po napapakita sa live guys. Dito namimili ako. Pili tayo ng ma-add natin sa King of Cups. King of Cups, Taurus. Taurus this week. Okay. May iba dito. The Eight of Pentacles, reverse. Add pa tayo. Okay. The Lovers. Sabi ko nga yung balance. Sa kabila ng ilang imbalances sa relasyon. No matter what your relationship status ngayon, ito parang may pagsabay kasi nga balance, mutual naman. But at the same time, parang meron lang kayong ilang imbalances sa mas higit na practical sa oras, sa trabaho, working schedule, or sa usaping pera. Sabi ko nga, i-workout ito. Sasabayan ng isa't isa. Ayan, tayo po ay hinuubo. Inaatake naman tayo ng ubo, pero kaya na-mute ni Moonchild. Okay. Dito, papangatin nyo, Taurus, yung awareness, especially for couples, the lovers, ay narito. Awareness sa feelings ng iyong kapareha, or sa bawat salita mo, pag-action mo. Kasi sabi ko nga, may ilang imbalances. Yes, mutual, dito pa rin po yung puso. Okay, yung pagmamahal, yung respeto. Pero ulitin ko, wala namang perfect relationship. So, sabay lang. Consider your partner's feelings. Communicate. Ano pa yung ilang imbalances na to? Magsasabay din naman kayo. Marahil sa ilang pagkakataon, dahil kahit pa pare-pareho kayo ng kagustuhan din, kung baga, isa lang yung goal nyo na gustong marating, sa huli, magkakaiba pa rin yung character ba? At meron tayong kanya-kanyang certain moods, di ba? So, sabay lang. Ang kailangan mo dito yung balance na kung saan mapapaangat mo yung iyong, hindi lang pagiging practical As a Taurus, very practical naman kayo. Pero yung inyong mga sense of humor, yung tatawanan nyo na lang yung ilang indifferences nito, yung pagkakaiba na pwedeng umangat, at sasabayan ang kagustuhan ng kapareha. Single, okay, parang, regardless, may pagka-busy tayo sa work, career-wise, na nakikita. So, balance is the key talaga. Yung pinakaunang word ni Moonchild. Nasa kabila ng pagkakaiba or pagka-busy ng buhay, ay maglalaan pa rin kayo ng, syempre, panong oras, sapat na oras kasama ang pamilya man ito, if single, at kapareha, of course. Okay? Spend more quality time this week kasama ang inyong mahal sa buhay. Taurus. Hello, Gemini. Weekly Kapalaran Tarot Scope from February 26 to March 3. Kuha tayo ng ilang exact messages para sa inyo ngayong linggo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Gemini, may bumagsak na. The Empress, this one is in reverse. Okay. Kahit pa tayo dyan. Siyempre pa, Gemini. Ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Gemini. Ayan, umangat na. The Eight of Wands. So, pa isa-isa, may bumabagsak. Gemini. Ayan. The Page of Swords. Okay, so meron tayong unang-unang umangat dito. Magandang movements. When it comes to your anything related sa pag-action na gagawin nyo ngayong linggo. Meron ba kayong pupuntahan? Kasi andito ang House of Travel at Thousand Mother kung ito ay long or short trips. Pero may magandang simulain din sa part na yan. Anything action
Or maybe isang indikasyon ito na huwag niyong pag-aalinlangan yung inyong pwedeng magawa ngayong linggo. Maging ano pa man yan. Okay? Dahil, ulitin ko, maganda yung movements. Pero, andito tayo sa pero, yes, maganda yung movement. Pero, kaakibat lang nito, kasi nga, maring naging decided at feeling nyo klaro kayo sa inyong ginagawa. Na hindi posible, pero, kasi kapag yung tendency dito, may pagka-excited din. Di ba kapag excited tayo, ang daming pakiramdam, minsan mixed emotions. So, yung tendency dyan, pwede tayong magmadali. Okay? The Empress coin, this one is in reverse. Baka at the end of the day, hindi pala ito yung gusto mo. O hindi pala ito yung dapat mong pinuntahan. Hindi mo magugustuhan talaga. Ito po ay ulitin ko, mensaheng gabay guys, hindi kailangan laliman. Pinapaalalahanan, maybe this is a reminder na kung ano man yung bibigyan nyo ng pag-aksyon or ano man yung pupuntahan nyo talaga ngayong linggo or kung anong gagawin nyo, maging ano pa man yan, you have to be clear. Okay? Sabi nga nila, syempre pa, you have to know your business. Learn your business bago ang lahat. Or itong sitwasyon na ito. At huwag kayong magmadali. Huwag magmadali sa paglakad. Ito naman ay isang proseso, na alam niyo, pinagpaplanuhan kung kailangan at pag-aaralan. At kung kailangan lang din, humingi kayo ng advice, okay? Ito po ay general message, maaaring may patungkol sa relasyon, or trabaho, or anumang pag-aksyon, aking ulitin. Humingi kayo ng payo, kahit sa simpleng komento na pwedeng maibigay sa inyo ng isang tao, or ilang tao, na alam nyo meron ng kaalaman doon sa bibigyan nyo ng pag-aksyon. Nakuha niyo ba si Munchak? Ano sinasabi mo dyan, Munchak? Hindi, pero yun lang, you have to be clear and aware sa bawat paghakbang mo this week. Hindi sa hindi magiging maganda. Okay? Kasi the Empress card reverse. Titingnan mo muna. Okay? Minsan kasi hindi natin makita yung buong larawan eh. Dahil nga excited tayo or feeling natin ang ganda doon. Pero hindi naman sa hindi magiging maganda, but you have to be aware. Para less disappointment lang din. If ever. Ano man ang mangyari. Okay? Maging bukas sa ilang possibility, yes, and opportunity, walang imposible ngayong linggo. Pero maging bukas rin kayo sa pwedeng kahit simpleng opinion or pagpapayo na pwede niyong marinig mula sa ibang tao. Para sa inyo ngayong linggo, Gemini. Hi Cancer, weekly kapalaran tarot ko from February 26 to March 3, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Cancer, message. Ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Cancer. Uy. The Ten of Swords ay narito. The Two of Swords. This one is in reverse. Isa-isa talaga. The Eight of Cups. Okay. As a Cancer myself, mga katukayo, I feel with your cards that this week, may pagka-extra emotional, sensitive ang mga Cancer na very natural naman sa inyo din. Pero, sana wag nating, pero syempre pa, hindi natin, kumbaga, tinatanggap yung pain, or anumang pakiramdam na yan. Siyempre, andyan yung acceptance. Kailangan mong damahin yan. If ever, hindi kailangan laliman yung messages ni Moonchild. Kasi for the Ten of Swords, ayan, pakita natin sa live. So, hindi yan okay, Merong ilang espada na nakasaksak. It could be physically, mentally, emotionally, may pagka-drained or pagkapagod, na very normal. Bilang tayo itao lang, napapagod din, nasasaktan din. Okay, pero kahit sa simpleng pakiramdam lang ito, na pwedeng umangat sa inyo, Cancer this week, iwas lang doon sa pagka-overly emotional.
Pero sabi ko nga, hindi natin tatanggapin yung pakiramdam na yon. Kasi meron kayong mabalikan, or ma-reminisce, maisip na ilang kaganapan sa nakalipas. Okay lang yan. Okay? Damahin nyo yan. Ito isang proseso, marahil kailangan talagang pumasok yan sa inyong mga emosyon ngayong linggo to remind you to do some reflection, okay? Mula dito sa ilang past experiences nyo, the 8 of Cups, experiences or ilang commitments, involvements na meron kayo from the past, especially. Or ilang past mistakes ba ito? Na very normal. Marahil itong pain na to, mag-a-apply na lang sa sitwasyon na mula dito sa ilang dinanas nyo na. Okay? At ito, syempre pa, guys, it's okay not to be okay. Acceptance lang din sa sitwasyon. The more na mas andyan yung pagtanggap nyo, yung the more na pinapakiramdaman nyo yan, iniiyak nyo yan, feel nyo yan, the more that you will be at ease with your difficult emotions. Madadala nyo yan lalo, okay? Wow, ang galing. As a Cancer, ni Moonchild, relate. Pero, huwag niyong tambayan yan, okay? Meron ka ditong options. At unang-una dyan, ay ang pag-release dito sa ilang bad emotions or bad experiences from the past. Release, let go, and heal, okay? Iba-iba tayo ng proseso ng healing, guys. Pagpapahilom ng sugat. Sabi ko nga, kailangan nyo muna niyang damahin, gawin, harapin, tanggapin. Yun lang din ang ating magagawa. Tanggapin. Para rin, alam mo yun, kasi parang, andito yung inang judgment, na minsan wala tayong higit na kalaban, Cancer, kundi ang ating mga sarili. Minsan tayo lang din yung pinaka nagiging higit na critic, or judgmental sa ating sarili. So, past is past. Parang ganon. Iwas na tayo. Talikuran mo na yan. Kita mo? The 8 of Cups. Iwan mo na yan. Let go. Move on. Para rin, maharap mo na. Naghihintay pa sa iyong bukas. Yan ang magandang bukas pa. Sabi ko nga may options pa. Marami pang pwedeng desisyon na, mo yun, na pwede mong harapin. Merong desisyon. At yun yung ngayon. Harapin mo yung ngayon. Mag-decide ka ngayon na magtuloy. Lumaban. Para sa inyo, ngayong linggo, Cancer. Hi Leo, weekly kapalaran tarot scope from February 26 to March 3, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Para sa mga Leo ngayong linggo. Message. Leo, anong maiiwan natin para sa kanila this week? Leo, ayan. Uy, the Hermit, the Queen of Pentacles, and the 4 of Cups. So, parang more on reflection or pag-reassess ng ilang sitwasyon ang umaangat. Halos kanina pa, kung kayo nakapakinig sa ilang sign. Pero dito, Leo, umaangat pa rin. Kahit gaano man minsan, parang merong difficulty, okay, na harapin ang buhay sa pang-araw-araw. Alam mo yun, minsan, nagiging low-key yung ating pakiramdam na very normal. Na parang tinatawag ka ng pahinga. Na sandali lang. Pahinga naman daw. Lalo pa sa ilan sa inyo na patuloy sa pang-araw-araw na buhay, trabaho, opisina, ganyan, na wala ng time to recharge your energy. So, dyan talagang malulupat ang ating energy, Pero, gayon pa man, dahil sa realidad, mahirap ang buhay, Kailangan nating harapin ang buhay sa pang-araw-araw. Walang options, Pero, hanggat andito naman, yung inyong mga puso, sa inyong pagiging practical rin na gampanan yung pang-araw-araw na gawain na ito. Walang magiging malalim na problema. Dito pa rin po yung sense of responsibility, obligations na kailangan tumuloy. Kailangan
mag-move forward. Pero take it easy, Leo. The Four of Cups, the Hermit, parang tinatawag ka talaga dito ni Mother Earth. Na, lalo pa yung, alam mo yun, lalo pa kung meron kayong ilang na-experience ngayon na disappointments or ilang difficulties in life, money issues, or family problems. Okay. Andito, mapangahawakan yung ilang kailangan yung gampanan. Yes, walang magiging malalim na problema sa part na yun. Bilang umaangat nga po, yung kasipagan sa inyo, yung pagiging praktikal na kailangan magtuloy. But at the same time, huwag nyo ring hayaan na mawalan kayo ng oportunidad na hindi nyo maibigay yung opportunity na maibigay nyo sa inyong sarili yung pahinga. Yung na-mention ni Moonchild na pahinga. Ito, magkakaiba po tayo. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, Leo, magkakaiba kayo ng kagustuhan rin or paraan kung paano kayo nakakapagpahinga. So, tatanungin ng sarili kung sino ba ang pahinga mo. Okay, at dyan, once na naipahinga mo ang iyong isipan, dyan ka makakapag-isip mabuti sa kung ano pa kailangan mong gawin. Especially nga po kung meron kayong kinakaharap right now na medyo difficult situation. Family or money lang to. Relationship. Once na binigyan mo, pinahintulutan mo sa kahit ano lang to, simpleng alone time. Okay, kita mo the Four of Cups. Ayan, live na live po tayo. Meron kayong dito, solusyon. Meron at meron. Pero mas magbubuksan yan, yung liwanag, yung kasagutan na gusto nyong makita. Once na nagpahinga kayo. Tao lang tayo, guys. Kailangan nating mag-recharge ng energy. Diyan, meron at meron kang madidiscover pa sa iyong sarili. At diyan, muhigit na mapapaangat palalo yung kakayanan mo. Okay? Sa ilang sektor ng buhay na ito. Na yung kinakaharap. Para sa inyo ngayong linggo, Leo. Hello Virgo, weekly kapalaran tarot scope from February 26 to March 3, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Virgo, ngayong linggo, anong maiiwan natin para sa kanila? Message. Virgo, this week. Ayan, meron agad. The Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Reverse. Okay. Ayan na. Wait, the Two of Cups reverse. And the Chariot reverse. So, nakakuha tayo ng ilang reversal cards. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay agad. Meron lang tong kalakip na mensahe. Okay. Pero sa true lang, when it comes to work or relationship, partnership area, family, andito lahat. That's Chariot. I will be honest, merong ilang pressure sa part nyo. Okay? Marahil. Or tayo ay reversal every time. Maring ito ay mag-apply sa inyong halimbawa boss or kapareha or ilang miyembro sa pamilya. Parang umaangat yung pressure na dapat ganito kayo or dapat meron kayong ganyan. At siya nag-iinit. So it could be positive, negative yung pag-init na to. Ano yung positive, Moonchild? Positive, pag-init ng inyong inspirasyon. So, gagawin yung inspirasyon, itong pressure na to. Alam niyo yun, pag-iigihan mo mabuti pa yung iyong ginagawa. Patungo syempre pa dun sa direksyon o resulta na gusto niyo makita, trabaho man o pera. Pero negative, eto, dahil niya pressure, cooker, ano lang yun, Moonchild? Pasensya na kayo. Kanina pa tayo sasalita. Okay. Pressure, may pag-init ng ulo, ayan. At siya merong hindi maiwasan na tensyon na ayaw nating mapunta sa conflict or any disagreements or ilang personal issue pa. So, isang mensahe ko dito na may iwan ay i-divert ang inyong mga enerhiya sa mas positibo ngayong linggo.
Hindi sa ano, no, lalo pa kung mag-apply po mismo na meron talaga kayong tension or problema na right now pa lang sa family or relationship-wise, work-wise, napakalawak yan. Pero, tayo po ay weekly kapalaran cards ko. Kahit ngayong linggo lang, kasi if you keep yourself busy sa inyong ginagawa na lang, Knight of Pentacles, focus na lang kayo sa inyong mga goal or sa inyong trabaho. Kasi dyan merong benefits, di ba? Pero kung mag-relay kayo sa ilang negative emotions or situation, definitely, ano lang yan? Waste of time, okay? So, dito sisilipin mo yung katotohanan. And acceptance lang din, kasi hindi naman tayo perfect. May pagkakataon na nagkakamali din tayo, na minsan, naliligaw din tayo ng landas o ng direksyon. Pero ulitin ko, napakahalaga ngayong linggo na paangatin yung katotohanan din. Okay? Pero alam ko yung katotohanan na yan, hindi naman agad-agad nare-reveal para sa lahat. I mean, minsan hindi pa natin makita or maisip, ma-realize sa ating sarili. Kasi nga tayo ay iba-iba rin. So, it's okay na i-divert ang energy sa ibang mas alam nyong positibo ngayon. Kasi baka dyan kayo mas makapag-develop nung mas may klarong mindset. Or, sa higit na praktikal, why I feel na magiging straightforward lang kayo ngayon? As a Virgos, kayo? Minsan diretso talaga. Wala nang mekos-mekos. Pero hinay lang sa part na yon, okay? Nang hindi kayo nasasobrahan. It's okay to pause. Okay? As a Virgo din, nagpe-prepare kayo. Preparado sa bawat pag-action or decision, huwag magmadali. Take it easy. More on you. It's all about you this week. More on self-care, self-love, pahinga rin. Para sa inyo ngayong linggo, Virgo. Hi Libra, weekly kapalaran tarot scope from February 26 to March 3, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo, Libra. Ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Libra. Ayan. Nabubulol na po si Moonshag. Tayo po ay live na live sa ating FB. Okay, Libra this week. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Medyo mailap. Ayan. Eight of Pentacles. The King of Swords. And the Wheel of Fortune. Ang ganda. Ang ganda naman. The Wheel of Fortune, nasa inyong alas ngayon. Claim na natin ito. You can't go wrong today. Libra, kumbaga. This is a great sign na merong success. Merong opportunity. Ayan. Nasa inyo ang ruleta ng buhay. Ang buhay, whether minsan nasa taas, as a Wheel of Fortune, o mga tito, minsan nasa baba. Napaka-normal. Dumadaan tayo sa ups and downs. Pero, ito po ay maaaring mag-apply, Libra, sa trabaho or usaping pera, kung ano man, negosyo, kung saan kayo ay kumikita, kung saan naroon ang income. May something benefits tayong nakikita dito. Or kung meron kayong ilang problema or hinahanapan ng solusyon na may kaugnayan sa trabaho at pera, i-work out ito. May solusyon. Makakahanap ka ng ilang paraan. Paano mariresolve to? Dahil umangat sa'yo dito ang iyong intellectual capacity. Hindi mo pa man yan ma-realize, pero ngayon, husay itong mag-a-appear sa'yo. Yung iyong kagalingan sa buhay paggawa or pag-aksyon. Actually, dito, kung magiging bukas ka sa ilang possibility, yes, positive possibilities may offer.
extra work, for an extra income ba ito para masolusyonan yung ilang problema or ilang kailangan mong punuin, kompletuhin? Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, Libra, maibabalanse mo to. Okay, huwag kang masyadong mapag-alala. Okay, maring meron kang ilang balita dito, impormasyon, kahit over the net na matanggap, na may kaugnayan sa pera, trabaho, or anything related sa travel. For some of you, okay? Be open sa ilang possibilities because you can make new opportunity, okay? Or you can meet new connections, new people, kung saan siyang mag-aambag para sa inyong ikaw unlad pa na ang ganda. Ulitin ko, nasa inyo ang alas. Luck is on your side this week. Claim na natin yan para sa inyo, Libra. Hello, Scorpio. Weekly Kapalaran Tarot Scope from February 26 to March 3, 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Scorpio ngayong linggo, ano maiwan natin para sa kanila? Message. Scorpio. Ayan. Uy, the Emperor. Ang liit kasi ng deck natin na ito, guys. Pinakamaliit. Binabasa ko talaga. The Emperor card. At pa tayo dyan. Tayo po live na live pala sa ating FB. Ayan. Sabi ko na nga, tumatalon. Ayan, the High Priestess. At sama na natin to, the Five of Wands. Okay. I will be honest, meron ditong ilang tensyon na maring may patungkol sa trabaho or ilang taong malapit sa iyong puso. Ayan. Meron ilang pressure na I feel, kung meron kayong conflict, drama, issue na kinakaharap sa work or ilang kaibigan ito, okay. Scorpio, maiwanan ko dito kasi ito, the Five of Wands narito eh. Kumbaga, choose your battles wisely this week. The High Priestess, kayo ito mismo. Ayan. Kung paano nyo dinadala ang sitwasyon, kita mo siya, may pagkakalma. Sa kabila ng ilang kaguluhang ito, ilang tensyong ito, na pwede niyong kaharapin this week. Ito hindi kailangan laliman, kahit sa simpleng pakiramdam, na hindi kayo masyadong okay. Very normal. Meron tayong ilang kanya-kanyang pinagdadaanan, or kahit sa simpleng mood lang ito, certain mood na pwedeng umangat. Sa Scorpio, water sign, malalim kasi kayong makiramdam. Umangat minsan yung ating, as a water sign myself, as a Cancer, yung sensitivity. Pero kung meron ka talaga ditong matuklasan, if ever, matuklasan, makita, marinig, ganyan, nakaguluhan, alam mo hindi makakatulong sa iyong katauhan. Physically, mentally, emotionally, or even spiritually, the High Priestess. Kung alam mo naman na nandito ka lang, balance, nasa wasto, nang alam mong wala kang ibang natatapakan, na ibang feelings, ilang tao. Okay, ulitin ko po, hindi kailangang mag-apply, this is a general message. Kahit sa simpleng tension lang, kalma. Iwas ka dito sa ilang stress na to. Okay? Alalayan mo lang sa point na kung paano mo dadalhin to. Lalo pa kung pangunahan ng sitwasyon, be careful sa kung anumang pwede mong maibuga dyan. Maibuga, masabi. Lalo pa kung alam mong hindi ka naman alam mo naman sa sarili mo na ulitin ko, ikaw ay nasa wasto. Wala kang ginagawang masama. Diyan ka higit na magiging palaban eh. Pero kalma. Ipaproseso sa iyong isipan ang pinagdadaanan or pagdadaanan ngayong linggo. This is a perfect week na buhusan mo to. Anihin mo siya. Buhusan mo. Palitan mo to. Itong tensyon na ito ng kabutihan. Ng pagmamahal. Yes, hindi tayo si Princess Sarah.
Hindi ako si Sarah Moonchild. Princess Sarah. Sobrang bait, Hindi. Pero alalay lang. Parang note to self. Message din kay Moonchild to. Kailangan yung, maybe isang message ito, na alalayan ng inyong mga emosyonal na pakiramdam. Ipagpasa Diyos ang ilang bagay na wala na tayong control. We cannot please everyone. Ang magagawa mo dito, aking ulitin, ay ang pagkakalma. Mag-focus sa kung ano yung ngayon, sa yung ginagawa, or yung ilang goal mo pa. Why I'm getting a message na meron ditong ilang insecurity. Reverse na every time, insecurity or may ilang selos, ilang challenge, maring nakikita ka nila, halimbawa sa trabaho, nakikitaan ka nila ng kagalingan. Okay? Kaya dito umaangat yung ilang tensyon. Ilang, para bang, kahit hindi mo naman tingin sa mga taong ito ay kakompetensya. Pero, ang dating pala sa kanila, isa kang, para bang, nasa challenge, okay? Pwedeng ganun lang din, hindi naman kailangan laliman. Nasa challenge sila sa galing mo. Okay? So, kung ganito ang sitwasyon, think positive lang din. Let's just look on the brighter side kung bakit ganun yung level ng pagdating ng kanilang emosyon towards you. At the end of the day, piliin mo pa rin ang maging mabuti. Para sa inyo, ngayong linggo, Scorpio. Hello, Sagittarius. Weekly Kapalaran Tarot Scope from February 26 to March 3, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Sagittarius, ano may iwan natin para sa kanila? Message. Sagittarius. Ayan, wala pa. Ano bang kailangan marinig ng mga taong ito? Sagittarius. Ayan. Uy, the devil. Ito hindi kailangan katakutan. The Six of Wands reverse and the Page of Swords. Okay, Sagittarius. Hindi isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang tayo. Pero kung nakakaramdaman kayo ng ilang stress, especially sa buhay paggawa, karera, trabaho, maging ano pa man yan, lalo pa rin kung medyo overwork na, nasosobrahan na. Siyempre pa dyan, kasi the devil, ay dito po, may pagkasobra tayo nakikita. Along with your two cards dito, parang sobra-sobra na yung pag-exert nyo ng energy dyan, na hindi masama. Especially nga po kung trabaho to, di ba? Nagpupush lang tayo, nagsisipag. But at the same time, may iwan ko yung message. Maybe this is a reminder na it's okay to pause, Sagittarius. Papakiramdaman mo ang iyong sarili, physically, emotionally. Tapikin mo rin ang iyong balikat. Uy, okay ka pa ba? Ayan. Baka dahil nga sobrang nagpupush ka para makarating dun sa gusto mong resulta, ay baka nakakalimutan mo naman yung ikaw. Okay? So, pahinga rin. Or, iba-iba rin tayo sa point ng pahinga. Most of you as a Sagittarius, bilang kayo yung mga travel sign, sa paraan kung saan kayo makakapagpahinga, through traveling, or pagdating sa movement, kahit short trips lang ito, kung saan kayo makakapag-recharge ng energy. Okay? Other messages, kung hindi man yun mag-apply para sa inyo, Sagittarius. Why I feel dito na merong pag-angat ng impormasyon, balita, hindi kailangan laliman. The devil kasi ay narito, maring merong ilang demonyo, ayan, na pwedeng umangat ngayong linggo. Na nasa sektor ng trabaho or ilang kaibigan na hindi nyo inaasahan, hindi kailangan mag-apply agad. This is a general message. Just only take what resonate. Merong revelation, ganyan. O impormasyon, kahit sa simpleng balita, na makikita nyo na yung katotohanan na may pagkasobra pala tong taong to. Okay? And at the end of the day, syempre pa, it's up to you kung paano mo pangahawakan ang sitwasyon. Baka dito ka kailangan na
reset ng set of friends or mag-renew ng something, alam niyong merong tensyon o hindi na umaayon sa inyong direksyon, posisyon, relasyon, maging ano pa man yan. It's time to take action. Parang meron ding pumipigil dito na mula dito sa ilang gusto niyong bigyan ng pag-aksyon. Take action, Sagittarius. Huwag niyong pagdudahan yung isang sitwasyon just because parang merong pressure or merong takot, merong worse, okay? Yung trauma na ayaw natin. Ano man ang maging ganap ngayong linggo, focus on you, okay? Para sa iyong patuloy na growth. Meron at meron celebration. Maybe isang indikasyon, 6 of Wands, may success po. Personal success. Or maybe isang indikasyon ito na i-recognize mo rin, okay, yung sarili mo sa pagkakataong ito. Dito sa ilang patuloy mong pinupush sa kabila ng pagkapagod or pagka-drain ng energy. Tanungin ang sarili kung saan ka higit na nakukulangan or nasosobrahan, ganun lang to. Alisin yung ilang unhealthy habits or bawasan unti-unti. Parang message kay Moonchild dito. Okay? So stay healthy. Have that healthy boundaries or limitations sa buhay, trabaho man, or karera, or sa iyong sarili. Okay? Para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly kapalaran tarot scope from February 26 to March 3, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo, Capricorn. This week, anong maiwan natin para sa kanila? Message? Capricorn, anong maiwan nating message para sa mga taong ito? Ayan, may mga na. Add pa tayo dito. Okay. Okay. Ang ganda. The Sun, the Queen of Wands, and the Six of Wands. Nakaka-happy. Full of energy, Capricorn. Lahat to. Energetic vibes. I know sa live hindi po natin napapakita, pero ito po i-upload rin natin. Pero the Sun, stay positive. Panatilihin yung optimistic mindset ngayong linggo. O yung enerhiya na gawin, bigyan ng pag-aksyon, kung saan ka ba higit na nag-iinit. Maybe isang indikasyon na to, no? Lahat sila nasa outdoor. Kung napupunan nyo. Sobrang liit ng deck na to. Ayan. Mag-enjoy outdoor. Lumabas-labas din. Pumasyal. Merong travel indicator din dito. Kung saan kayo nag-iinit, kung saan naroon yung passion, or matatawag niyong calling. Maybe this is a sign or a reminder for some of you na bibigyan yan ng extra attention kasi baka dyan kayo higit na lumakas pa. Okay? Lalo pa kung alam niyo naman as a Capricorn na wala naman kayong ibang ginagawa kundi ang mag-push sa inyong mga buhay karera, paggawa. Ayan. Sa true lang, may pag-init, your career will be on fire. Titingalain kayo ngayong linggo sa anumang paraan ito, okay? I mean, sa realidad, magkakaiba tayo ng posisyon, sitwasyon, pero kayo po ay higit na magiging inspirasyon. Kita mo, ang daming mga tao, yung iyong public image as a Capricorn, very hardworking, action-oriented. Ito po, tayo po ay live na live. Ayan, may ilang taong nakatingala at nagiging inspirasyon ka ng higit dahil dito sa potensyal or kusang umaangat na natural na abilidad mula sa'yo. So, panatilihin yan, yung init na yan, kasi yan ang pwedeng magdala palalo sa'yo sa tagumpay. The Six of Wands is a great sign po na merong success. Again, gaano man yan kaliit or kalaki na success, okay? Pero this is something fulfilling sa feeling. Dahil ito po ay isang achievement, isang bagay na pinaghirapan. Okay, at dito, ay lalo kayong magiging magnetic, charming.
Yung inyong mga aura ay aangat. The Queen of Wands ay narito. At dito rin, angat ng kusa lalo yung inyong mga confidence. Confident with a heart. Char. Okay? Other indication, paangatin niyo yung inyong mga inner child. Lalo nga po kung masyado na kayo nag-push din. So, give something, reward for yourself this week. Magsaya, magliwaliw sa inyong mga paraan. Sa outdoors, pwede rin. Travel, as I've mentioned, kasama ang ilang pamilya or kung meron na kayong kids. The sun ay narito. Yung energy ng mga bata, maring makatulong rin. Or kung kayo mismo, paangatin nyo rin, paminsan-minsan yung inyong mga inner child or pagiging childlike personality. Huwag masyadong serious. Kasi kusa naman ang aangat yung magagandang potensyal para sa inyo. Huwag kayong mahiya ngayong linggo. This is not the best time to, to stay on your safe zone or comfort zone. Maging bukas sa potensyal na maipakita nyo yung inyong presensya, yung kayo mismo. Kasi nag-iinat kayo. Ang hirap nyo hindi mapo na ngayong linggo. Para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius, eto na. Weekly Kapalaran Tarot Scope from February 26 to March 3, 2024. Kuha lang po tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Aquarius ngayong linggo, message. Aquarius. Para sa mga taong ito, ayan, yan ang mga tito. Kunin natin. The 5 of Wands, reverse. 2 of Wands, 2 and 3 of Wands. Both, hindi both, tatlo sila. 3 card spread. Lahat sila ay in reverse. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi na okay agad. Meron lang po yung kalakip na mensahe. Actually, yung energy level nyo this week, kung kayo nakapakinig, kakatapos lang ng Capricorn. Andito rin yung level na gusto nyong gawin. Yung mga bagay na maring matagal nyo nang gusto nyong harapin, puntahan. Yes, merong travel dito. Dalawa, umaangat yung travel sector. It doesn't matter kung ito ay long or short travel. Pero kahit sa simpleng pagpaplano pa lang or ideya ito na pwedeng umaangat sa inyo. Ayan, gamitin niyo yung enerhiya na yan ngayong linggo para kahit sa simpleng pagpaplano ay alam niyo yun, ma-person nyo or ma-push nyo ano man yung gusto nyong bigyan or simulan. Or kung ano yung gusto nyong resulta na makita 6 months or a year from now, why not? Kung ngayon pa lang, pinapaalalahanan ka ng cards ka, Aquarius, ayan, na maniwala ka dyan. Hold your vision patungo dyan. Kasi andito yung enerhiya. Okay? Pero, ito lang. Kasi nakakuha tayo, 3 silang reversal cards. May pressure. Ayun naman tayo sa pressure. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Huwag kayong mainip, okay? Just because parang plano pa lang ito, lalo pa kung simpleng ideya lang ito na gusto nyong bigyan ng pag-aksyon or panghawakan. Huwag kayong mapanghinaan agad-agad ng loob. Okay? Ilaban nyo to. Kasi merong pag-asa. Merong pag-asa, guys. Minsan, ayan, kailangan mo lang maniwala talaga na walang imposible. Kahit pa yung para sa inyo ay imposible na ay posible pa pala. Chill lang. Kailangan mong babaan kasi parang may pagkasobra ng enerhiya na hindi masama. Pero 'di ba, kapag masyadong mataas yung energy, baka yan po ay mauwi sa pagka-low-key naman na alam mo yun, kung mangangarap lang din tayo, sabi nga nila, itaas-taasan na. Pero, just don't set high or too much expectations sa sitwasyon, sa tao, sa relasyon, o sa iyong sarili. Kalma lang. As long as alam mo na ito ay mapanghawakan naman, kahit sa simpleng plano, ipoproseso, i-review, pag-aaralan, unti-unti. Take everything one day at a time, okay?
kailangan mong kumalma. Kasi as an Aquarius po, very futuristic kayong mag-isip. Tumingin. Okay, sabi ko nga, hold your vision. Ano yung nakikita nyo dyan? Pakita natin sa live. Ayan, hindi ko siya maurong. Kita nyo siya, naka-reverse. Kung i-focus natin, nakatingin kayo sa hinaharap. Sa future. Very futuristic ang mga Aquarius. But this one is in reverse, so iwas sa pressure. Okay? Kasi sa pressure na yan, baka lalo kayong magkaroon ng delays or kabagalan. Ilang indecision. Alam niyo yun, makabuo pa kayo ng pag-action ng mabilisan nang hindi nyo masyadong pinag-iisipan. So, take it easy. Wala kayong ibang kalaban dito. Okay? Kundi ang inyong mga sarili, ang inyong mga motibasyon. So, tungo lang kayo doon, patuloy kayo sa inyong mga goal na nais marating. Walang imposible para sa inyo ngayong linggo, Aquarius. Hi Pisces, weekly Kapalaran Tarot Scope from February 26 to March 3, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Pisces, ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Message? Pisces. Anong maiwan natin para sa mga Pisces? Message? Okay. Uy. Tatlo na. Sakto. The Temperance card ay narito. The Knight of Swords. And the Ace of Cups. This one is in reverse. Okay. Parang andito yung temptation. Temptation na pasugod. Kita mo, Knight of Swords. Para sa hinahanapan nyo ng balance, the Temperance card. Parang gusto nyong makarating, syempre pa, doon sa inyong gustong balancing buhay. Financially, emotionally, mentally. Pero sana, huwag pasugod, guys. Take it easy, Pisces. Kasi dito, medyo risky. 'Di ba? Hindi natin alam, lalo pa kung hindi natin inaalam yung bawat pwede nating direksyon or direksyon na pwedeng pagdaanan. Baka meron dyang ilang butas na pala, mahulog tayo. Okay? So, maiwanan ko this week na huwag kayo magmadali. Sa kung ano man gusto nyong bigyan ng pag-aksyon, desisyon. Okay? Kahit sa simpleng, alam niyo yun, pwedeng mamutawi sa inyong mga labi. Easy. Easy lang. Kasi hindi lang yung pagiging, tawag dito, tempted or parang action-oriented, ready sa ilang new beginnings din. Pero dito rin talaga yung pagiging adventurous nyo or curious nyo. Yung curiosity umaangat. Minsan kapag hindi masamang maging curious. Actually, kayo yung dyan umaangat yung alam niyo yun, yung ilang bago. Wag lang chismis to. Kasi baka alam niyo yun, baka ma-chismis pa tayo dito. May chismis. Kasi parang meron kayong gustong malaman, mapuntahan, at mapagbigla-bigla kayo na ayaw natin. Isa-isa lang. Okay? Hanggat nandito ang balance, the Temperance card, nang walang mag-iinit ang ulo, yung inyong mga temper ay kalma. Makakarating kayo sa gusto nyong patunguhan. Okay? Walang magiging masamang tinapay dito. Kahit anong gawin nyo ngayong linggo. Meron din tayong nakikitang, sabi ko ngayong movements patungo sa direksyon mula dito sa ilang mission nyo sa pang-araw na buhay, trabaho man o relasyon. So may travel, patuloy na merong magandang progreso. Huwag lang magmamadali or madaliin ang proseso. Trust the process. Okay? And more on hindi lang sa para bang, it's okay to pause, to step back, pag nilay-nilayan ng sitwasyon at ang iyong pakiramdam. More on self-care and self-love. The Ace of Cups ay narito. Unahin mo muna, unat sa huli ang iyong sarili. Huwag mong kakalimutan ang ikaw. As a Pisces, very compassionate kayo eh. Mas uunahin nyo muna madalas yung gusto nyong makita
para sa ibang tao bago ang sarili. So, wag naman palaging ganon. Okay? Bigyan nyo rin ng pagkakataon ang iyong sarili. Ngayong linggo, magpaganda, magpaspa, deserve nyo yan. Para sa inyo, ngayong linggo, Pisces.